Maayong gabi mga higalaan. Live kita karon sa Facebook. Nya moy akong gi-live ni mga higala ning debate ni Darwin Gitgano ug ni Rian Fuentes. Kay ang claim mga higala sa Roman Catholic Church mahitungod ni ining Biblia ay sa kanila daw. Titingnan natin mga kaibigan. So, maganda itong debate na ito. Kung totoo ba nga sa kanila talaga yung Bible. Pakinggan natin ang kanilang debate mga kaibigan. Maestro, no? Bro na lang, pastor. Dahil sila padre din, okay lang ng padre. Sige. Dahil si Pastor Archie, Sir Darwin, no? Or Priest Darwin. Si brother na lang, no? So ngayon, dito naman tayo sa, kung gamitin nila ang Murutarian Canon, mamaya, Murutarian Canon, it is owned by the Catholic Church. It's a Latin transcription. At meron tayong document kung hahanap sila ng document. At gumagamit yan sila ng mga Deuterocanonical books, ang Murutarian Canon. It is owned by Roman Church, a Latin Church. Meron tayong document nito. Mamaya ipakita natin kung maghanap siya. Dito naman tayo sa Harless Bible Handbook, still a Protestant book. Ang una pa lang nag-coin sa term Old Testament, si Bishop Eusebius, and dalawa. Blame not for coming. Lord, soften the hearts. Dalawa po ito. No? Si Bishop Eusebius at si Bishop Melito of Sardis. Sa New Testament naman, kinuquote ko lang ang sinasabi niya dito. Nandito yung mga aklat natin. Si Tertullian, Saint Irenaeus, ang nag-coin sa term New Testament. Sino ang nag-coin? Sinong unang gumagamit sa term New Testament? Si one of the church fathers, Tertullian and Irenaeus. No? And 9 minutes and 30 seconds remaining. And then kinuquote din niya na Council of Carthage, after sa mga church fathers, ang dami nila, meron silang mga listing of inspired books. Pero ang last niya na hindi yung mga church fathers, but the Pope and the bishops, the councils, the synods of the Catholic Church. Ang una, na konsilyo sa simbahan ang nag-declare ng salita ang Biblia ay salita ng Diyos. By the way, ang unang gumamit na term ta Biblia ay si Saint John Chrysostom sa taong 1st century. Saint John Chrysostom, ginagamit din yan sa ating mga kapatid na mga Bible scholars na mga Baptist. Hindi lang sa Catholic. So ako po, while nag-search ako, nagbabasa kami, na-amaze ako. Dahil tinatanggap pala ito ng mga Baptist, mga church fathers ng simbahan. At kung sasabihin niya, Father, yung mga church fathers na yan, mga Romano Katoliko ba yan? Babasahin natin ang document mga kapatid. Nandito sa ating kamay ang Young Student Learning Library. Young Students Encyclopedia Learning Library, page 2462. Sabi dito, Roman Catholic Church. Makinig kayo. Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects, wala pang ibang sekta, or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang katotohanan. Kung sasabihin niya yung early Christian, it refers to the Roman Catholic Church. Meron tayong document. At ibibigay pa natin mamaya kung magtatanong siya, mga kapatid. Mga kapatid, nandito din ang Protestant father of
Protestant churches. Ito po ay Luther's work. Sermons on the Mount of St. John. Sermon po ito. Page. Mabasahin natin. Hindi po ito atin. Martin Luther po ito. Ang unang naging ama sa mga Protestant Reformation. Page 304. Babasahin ko sa inyong harapan. For it is exceedingly difficult to deprive them of this argument and to talk them out of it. Yes, we ourselves find it difficult to refute it. Ano ba yung mahirap nating kalabanin? Ano ba yung mahirap nating i-refute? Ano ba yung mahirap nating i-deny? Sabi niya, especially since we concede. Ano ba yung concede? Suko na kami. Exceedingly difficult. Anong term ginagamit ni Martin Luther? Exceedingly difficult. Pinakamahirap na i-deny natin. I-discredit natin. Ano ba yung mahirap i-deny? Mabasahin natin. Patuloy tayong magbasa. Since we concede. Ano ba yung concede? Surrender na kami. Kung may kalaban kang politiko, natatalo ka, pupunta ka doon at sugod ako. Ikaw nang nanalo. No? Anong right term na ginamit niya? Since we concede. While nagbabasa ako nito, nakikita ko ang humble ni Martin Luther, no? Inaamin niya na it is exceedingly difficult to refute it. Ano ba yung is exceedingly difficult as we must, kinakailangan na aaminin natin that so much of what they say is true. Lahat ng sinasabi nila ay totoo. Ano ba yung sinasabi nila na totoo? Patuloy tayo. That the papacy, that the papacy has God's word and the office of the apostles, and that we have received the Holy Scriptures, baptism, sacraments, and the pulpit from them. Concentrate fire on the designated target. Torpedoes, direct front. Exceedingly difficult. It is difficult to refute it. That we receive from them the Word of God, the Holy Scriptures. Sino nagsabi nito? Hindi si Father Darwin, kundi ang Father of Protestantism. Patuloy tayong magbasa. What would we know of this? It were not for them. Therefore, faith, the Christian Church, Christ, and the Holy Spirit must also be found among them, among the Shout out na ni Chinis Tatoy nga nagtanaw karon sa atong live. May pagtanaw diha. Anoy sa asa ka man kaman karon na himutang siguro ko nakas Canada or US or something, Dubai, wherever you are. Thank you for watching. Nindot kini nga debate tungod kay atong may balaan og unsa ka tinuod nga ang Katoliko mao ay tag-iya sa Biblia. Basi. Grabe, no? And then patuloy nating basahin dahil ang ganda nito. I then, what business have I then to preach against them as a pupil preaching against his teachers? It is very impossible na ating atusuklan ang atong mga maestro because the teachers is the magisterium, the Catholic Church. Bigyan nating papuri ang Diyos. Wala akong magagawa dahil ako ay estudyante lamang. They are my teachers. Sino ang teacher? The Roman Catholic Church. Patuloy tayo. Now, there come rushing into my heart thoughts like this. Now I see that I am in error. Ako po ay nagkamali. For who dares oppose the church
of which we confess in the creed. Sino ba ako na mag-oppose sa simbahan na pinoprofess natin sa credo natin? No? Patuloy tayo. Sabi niya, I believe in the Holy Church. Now I find this church in the papacy. Sino ba yung merong papa? Di ba? Ang Roman Catholic. By the way, ang ating diskusyon ngayon ay hindi about true church, kundi about the compilation of the Catholic Church, of the Holy Bible. At dito, sa aklat, sa isang Protestant theologian, confirm niya na ang Concilio sa Carthage, so the Catholic Church, formally established the New Testament canon. 27 books in the New Testament as we know them, expressing what had already become unanimously judgment of the councils, synods of the Catholic Church. Sino nag-akta nito? Harley's Bible Handbook, page 1074 to 1075. So ang ginagamit natin ay mga Protestante na mga Bible scholars. At isa sa mga pinakasulit na nag-attest nito na hindi niya kaya, exceedingly difficult to refute, exceedingly difficult to discredit, because we owe from them the Word of God. Sino yung them? To the papacy of the Catholic Church. Amen? Kung walang simbahang Katoliko, walang banal na kasulatan. Dahil sa pamagitan ng mga church fathers, sila ang nag-preserve sa mga fragments, sa mga aklat sa Old Testament at sa aklat sa New Testament. Without the Catholic Church, we don't have compiled Bible before our presence. Therefore, napatunayan ko. Kita niyo mga higala? Kung wala daw ang Catholic Church na nag-compile sa banal na aklat, ay wala ding banal na aklat na ginagamit natin ngayon. Kaya sabi niya, malaki ang ating utang na loob sa kanila. Kasi sila talaga yung nag-compile. Gaano ba katotoo? Kita natin mga kaibigan, yung binabasa ni Darwin Kitgano ay puro babasahin ng mga Protestante. Lalo na kay Martin Luther. No? Binabasa niya. Na sabi daw niya, sumusuko na si Martin Luther. Kasi, ang pinaka-last word niya kanina, yung pinatay natin, ipinost natin na wala daw ibang nag-compile ng Bible kundi ang Roman Catholic Church lang. Mga kaibigan, mayroon siyang binabasa. Maraming aklat, no? Pero, mayroon din akong nabasa sa yung Lions Institute of the Bible. Talagang binasa ko kung gaano ka totoo yung sinabi ni Darwin Kitgano na walang ibang nag-compile kundi sila. Nung binasa ko yon sa ang Lions Encyclopedia of the Bible, hindi pala sila ang nag-compile. Mayroon akong nabasa na ang mga Jews mismo nag-compile sa kanilang Bible, and then they translated it into Greek. Katong ilang gi-translate ngadto sa Greek, mo gitawag to nila og Septuagint. Matud pa sa Lions Encyclopedia of the Bible. Ang akong ibasa din basta-basta nga reference mga igala tungod kay
Encyclopedia of the Bible, wala gini siya lain nga gisudyan kundi Bible lang yun. Dili ni parehas sa iyang gibasa kanina nga mga pamulong lang sa mga Protestant scholars, mga Bible scholars sa mga Protestant, no? Pero dinhi sa Lyons Encyclopedia of the Bible, mga higala, klaro kayo nga dunay nag-translate, dunay nag-compile sa Old and New Testament. So kinsa man ning nag-compile? So ang mga apostoles, matod pa sa Lyons Encyclopedia of the Bible, sa New Testament, ug ang sa Septuagint, ang mga Hudyo mismo ilahang gi-translate into Greek, ilang gi-compile and then translate into Greek. So mana siya mga kaigsoon ang tinuod. Dunay nag-compile sa wala pay Katoliko. Kano sa man tuod nagsugod ay ang mga Katoliko. Arito sa balaang kasulatan mga higala. Ang sugo sa itong Ginoong Hesukristo, panlakaw kamo ngadtos tanang kanasuran. So kanang tanang kanasuran mga higala mo na gitawag og Katolestes. No? Go ye to all nation. Kanang go ye mga higala, una siya ang gitawag og Catholicism, meaning universal. No? Dili na siya Roman Catholic. Ngano man, kana siya nga go ye to all nation, wala na nagpasabot higala nga wala na nagpasabot mga higala nga ang sa kay napalong ato ang monitor mga higala. Mupuso na ta kadali. Kung mga kapatid, na walang, okay na, oras. So, ato makita mga higala nga ang nag-compile sa balaang kasulatan dili diay ang Katoliko. Ngano man, sa diha nga sila nag-gather, naglista sa mga gi-compile na daan sa mga Hudyo. Unya gitranslate pa gyud sa mga Hudyo ang ilahang mga Biblia into Greek. Nga mo na gitawag og Septuagint. No? Yan dili ni nila ikadinay kay nahibalo sila ni ini mga higala bisan pa man sa mga encyclopedia Amerikana, tanan nga mga klase sa history nasulat na. Muna nga dito sa Lyons Encyclopedia of the Bible, mabasa kinato tanan nga history may tungod sa Bible. Unya karon ang giklaim nila nga wala day lain nga nag-compile. So that is not true mga higala. So usa ka na kabakak nga argumento. Ano man, diha na may nag-compile daan. So wala pa ang mga Roman Catholic. So kanus agan ito nagsugod ang Roman Catholic kay napawong man ta kaganiha mga higala, no? So dito sa Jerusalem, doon na tayo gitawag og Jerusalem's Council. Sa Jerusalem's Council, dito nagsugod ang pamaagi sa mga apostoles unsaon nila pag handle ang mga hintil nga midawat sa Dios kay musugot tag sa dili mga higala tungod kay migo ye into all nations sila.
daghan kaayong mga hintil nga midawat sa Dios. Mao na daghan kaayong mga hintil nga na-convert into Christian. Unsa ganito sila nga mga Christian, mga higala? They are not Roman Christian, but they are Judaism. Kay kaniadto mga higala, matod pa sa Bible Encyclopedia, Lion's Encyclopedia of the Bible, daghan ang sikta. So wala pa nag-exist ang Kristyanismo. Unsa man tong mga sikta? So doon na mga Zealots, doon na Parisiyo, doon na mga Sadusyo. Daghan nga gisgutan sa dili na lang nako elaboratanan dito sa nga gisgutan sa encyclopedia. Usa sa mga sekta nga bag-o gyud ang atong Ginoo gyud mo'y nagsugo nini kay wa siya moangay atong Parisiyo kay sobra ra pud ka strictus blaod. Una naghimo siya iyang sekta. Belongs to Judaism. Matod pa ni Apostol Pedro sa iyang sulat sa buhat 10, ingon siya, kitagod nga mga Hudyo sa atong relihiyon gidid-an tas pakigsandurot sa mga dili Hudyo. Apan gipadayag sa Dios kanako nga pwede ta makigsandurot sa mga Hudyo. Mo na nga si Apostol Pedro di ay gipadayagan na sa balaang espiritu, gipadayagan na sa Ginoo nga pwede na makigsandurot sa mga dili Hudyo. Mo na mga higala nga we are converted into Christian, not Roman Catholic Christian. So matawag lang po nato sila og Catholic because they are universal. Ano man ning adto man sila nagkalain-laing nasod. Sama sa Syria, lahi naman ang nasod. Sicilia sa Antioquia. O nangadto sila og naka-convert sila og daghan kaayong mga hintil. Pero ang kuno nila nga ilaha ang Biblia, that's not true. Sila may nag-compile, dili na siya tinuod. Nga naman, mga Hudyo pa, nag-compile na sila daan. Mga apostoles, gisulat nila ang gi-compile po sa mga ayahang mga followers. Ug dili to mga Roman Catholic. They are Catholic. So ilan na nga gi-claim nga Catholic to, but not Roman Catholic. Because, kano sa man nag-exist ang Roman Catholic? Dili na siya mo'y tema mga higala. Ang tema ni compilation man, unya na nato padayon. Kaya ato nang tanawon unya. So, klaro kayo mga higala nga dili kay sila maoy nag-compile sa Biblia. Nag-angkon-angkon ni sila nga ila ang Biblia, pero ang tinuod, nag-copy ra ni sila mga higala sa na-compile na daan. Nag-translate po ni sila sa na-translate ng daan. Unsa man di ay ang translation sa New Testament. Ang translation mga higala sa New Testament, originally written in Greek. Tungod kay taas-taas yun ang influensya sa mga Griego dinha sa Israel, sa Jerusalem. Muna nga naamagani mga relihiyong Griego diha. Kung atong basahon sa Biblia. So muna nga ang mga Griego mabasa na nato. Muna nga si Apostol Pablo iya gyud nagwali siya may tungod kang Hesus aron pag-convert sa mga Griego ug sa mga Hudyo. So mao po na ato mga higala. Nga we are converted into Christianity. So unsang adlaw ilahang unsa to sila mga higala? Mga Sabadista. Clearly Sabadista. Why? Tungod kay ang ilang relihiyon Hudyo Sabado ilang igsisimba. Ug bisan ang mga apostoles Sabado gihapon yung ilang igsisimba asang basa. Buhat 15:21 giklaro gyud ni Apostol Santiago nga tungod kay ang balaod ni Moises ginawali nila sa matag lungsod ug sa matag
Sabado gibasa kining balaod ni Moises diha sa ilang mga sinaguga. Mo na nga aton sulatan ang mga dili Hudyo nga midawat sa Dios nga di pud sila mga og mga pagkaon nga mga mahugaw. Labi na sa mga pagkaon gihalad sa Dios, gihalad sa mga dili Dios. Mga pista-pista dia. Mga unsa pa na dia. Mo na nga bawal na siya sa panahon sa mga apostoles. Mo na siya tinuod nga Kristiyanos. Dili kay Roman Catholic Church mo ay tinuod. Wa na siya. That's only a claim. Na ilang gi-claim nga kami tong original. They are the original. Ang original mga higala, Sabbath keeper. Dili po Sunday keeper. Nga naman, mo to'y original. Itong early Christian mga higala. Asang basa? Buhat 13, versikulo 14. Si Apostol Pablo, siya mo'y unang nagngalan sa iglesia o Kristiyanos. Katong sekta nga gitukod ni Ginoong Jesucristo nga mo'y giwali sa mga apostoles. Gitawag na nila og Kristiyanos. Wala gitawag nga Roman Catholic Church. Kinsa ra may nagngangan aning Catholic Church? No? Niadto lang ko na di ako nabasa mga higala nga busahon nga niadto lang 18th century naghingalan og Roman Catholic Church. Apostolic Holy Roman Apostolic Church. Wala siya mga higala. Wala nga hilas kay paminahon ini sila mga higala nga mag-angkon-angkon og ila ang Biblia. Sila mo'y nag-compile. Walay unang nag-compile gawas nila. Dili na sa tinuod mga higala. Kay kung basahon nato ang Lion's Encyclopedia of the Bible, ug uban pang mga encyclopedia. Mabasa gyud litra por litra nga gi-compile na daan sa mga Hudyo, gi-translate into Greek. Unya ang New Testament gisulat sa mga apostoles. Unya gisulat pud ang New Testament sa iyang mga followers nga mga Hudyo gyapon mga kaibigan. Matud pa sa Lion's Encyclopedia of the Bible. So mo to nga dili ko makatuo sa gibasa ni Darwin Gitgano nga mga basahon sa mga protestante. Ano man? Dili manggod wala pa manggoy protestante sa early Christian mga higala. Meaning karon na lang ng mga sulata, karon na lang ng mga klima. Bago lang na. Ano sa ba nagsugod ang protestante nga mo'y sigigbasa ni Darwin Gitgano karon? Kano sa nagsugod? Si Martin Luther, 14th century, kung akong sayo. Kung ako'y history diri mga higala, lugay-lugay na po ko nga, makabasa nini, pero ako nang nabasa mga higala, lugay na. Pero ato makita dito mga higala nga dili gyud tinuod kini ilang claim nga sila mo'y tag-iya. Nag-translate sila sa na-compile na daan. Muna'y labing tinuod. Muna nga kanang ilang gi-translate, which is the Latin na Vulgata, ilahan na. Dita mo ang kuna na. Ano man, sila may nag-translate. Pero kini Cebuano mga higala, kita may nag-translate aneh. Ato po ni. Ano man? Gi-translate man na nato sa atong pinulungan. Alangan mag-ilan na sa taga-Roma. Sa Latin man ilang pinulungan. Kinsa pa man ang uban nga nag-translate matud pa sa balaang kasulatan. So, ang original nga nag-translate, it was the Jews. Atong Septuagint. Moto'y di-translate. Siguro, doon ay mga Roman Christian sa either in the 1st century nga mga Latin o pinulungan
or doon na ba'y mga audio nga Latin o mga pinulungan nga nakatranslate po sila siguro og Bible. Tungod kay depende man gud ni mga higala sa nag-influence sa nasod sa Israel. Sa una influence sila sa Greece, mo to nga Greek po ang ilahang pinulungan. Sa dihang na-influence na po sila sa Roma, Latin na po ilang pinulungan. Kaya siyempre, dugay-dugay po ang dili lang istrikto ang Romano mga higala sa ilahang dialect, di pareha sa Greece nga itudlo gyud diha sa mga kabataan. Mao na nga nawala na in taon to, halos nawala ang pinulungan nga Hebro. Nga naman. Tungod kay gitranslate na sa mga Bible scholars, sa mga Hudyo mismo, ang Hebrohanon nga Biblia into Greek. Nga naman, ilang mga kabataan di nakasabot. Nga naman, unsa na may pinulungan nila? Abay, Griego na. Kunya, diha pagitoy na, sagol-sagol na ba? Sagol-sagol na ang pinulungan sa Israel, di nagyud pure nga Hebrohanon. So, mao na mga higala, ang tinud-anay mo na nga gitranslate ang Biblia. Paghari sa taga-Roma, siyempre Latin na po ng ilang pinulungan. Paghari na itong panahon sa Grigo, siyempre Grigo po na ang ilang pinulungan. Paghari na po sa unang panahon katong Babylonia. So, sa katong pinulungan natong taga-Babylonia. So, siguro makasabot po sila og Hebro. Tapos sila international language or sa bakay lang international language dito. So, mo na mga higala ang tinuod. So, atong tan-awon mga higala, o giunsa sa pag-interpolate kay pastor man ni sa Baptist mga higala. Karaan di batidor ni mga higala, kita ko nito na si Pastor Ian na nakigdebate usab kini siya sa mga Seventh Adventist before. Diha sa YouTube bago pa siya to mga higala. Kalmado man siya. Atong tanawon og giunsa niya pagpangutana si Darwin God bless. Magandang gabi sa ating lahat. Okay, time is off. Ladies and gentlemen, for the interpolations, mga pagpungkat sa gipabarog ni Reverend Father Darwin Gitgano, hatagan nato og napulog 5 ka minuto sa pagka-cross-examine gikan sa negative side Pastor Ray A. Fuentes or a series of questions. Yeah? There's my chance. Okay. Yeah. So, lingkod nung ako kay lingkod nung ka. Tindog. Alright, salamat, Mr. Moderator. Padre Darwin, ningingon ka nga ang kahulugan sa Biblia, imong gi-define ang term nga buong Biblia ang i-compile sa Romano Katoliko, and then it consists of Old and New Testament. Okay. Ang akong pangutana, una sa tanan akong pangutana, matawag ba nimo Biblia kung New Testament lang? Yes or no? Unang-una, part of the Bible, not whole Bible. Yes, Mr. Moderator. Rule po, according po dyan, meron po tayong categorical na yes or no. I want to hear the yes or no first and then explain, please. The question is categorical, which calls for the answer yes or no. Again, matawag ba kini kung Holy Bible kung New Testament lang? It can be answered yes or no. Una, no. Tungod kay by definition, the Bible, the writings of the Old and New Testament, nasa dictionary po ito, standard dictionary, pwede tawagin natin part of the Bible, but not whole Bible. Dahil yung ating topic dito, kung ulitin natin, buong Biblia ang kinukumpile, not part, but buong Biblia, kapatid. Alright. So, karon
Karon kay part raman siya, dili man siya buong Biblia, pangutana. Sa wala pa ang Romano Katoliko, doon na nabay Old Testament, yes or no? Yes, there is already existing Old Testament. And then, let us quote again the standard difference. Hindi lang personal opinion ko Universal World Reference Encyclopedia. Sabi dito, the Bible, the sacred scriptures of Hebrews, the Old Testament, and the Christians combined into one book. It is called the Bible. So, yung sinasabi mo, it is part of the Bible. It is not yet the whole Bible. Yung topic na pinipirmahan mo, whole Bible, not part of the Bible. Okay. Sa ato pa kay yes, doon na nadiay Old Testament sa wala pa'y Roman Catholic unya ang Biblia nga imong ipamatud-an Old and New. Pangutana, kinsa may nag-compile sa Old Testament nga diha na diay sa wala pa ang Roman Catholic? Salamat, Ikson. So, ang term compilation, the one who gathers the existing books. Kinsa? Ang mga church fathers. Ikutlo na sa inyong Bible scholars si Martin MacDonald, iyang giates nga si Kita mo mga higala, mga church fathers daw. O niya mo daw na gikutlo, mala sa ihang gibasa. So, agin siya matubag mga higala, nga ang mga Hudyo mismo, mo ay nag-translate sa Old Testament into Greek. Sige lang, ato lapuning tanawon niyang tubag mga higala. Bishop Melito of Sardis. Bishop ang nag-coin sa term Old Testament, not Ay nag-win man di ay mga higala, dili translate, dili pod compile. Si Miletus daw. So, dili tumpak ang tubag ni Darwin Kitcano. Niini mga higala. Kay matod pa niya, si Miletus daw, itong Council of sa niyang gingon ng council kung tanawon mga higala. Kay matod pa niya, Sa wala pa ang Romano Katoliko, doon na nabay Old Testament, yes or no? Yes, there is already existing Old Testament. And then, let us quote again the standard difference. Hindi lang personal opinion ko Universal World Reference Encyclopedia. Sabi dito, the Bible, the sacred scriptures of Hebrews, the Old Testament, and the Christians combined into one book. It is called the Bible. So, yung sinasabi mo, it is part of the Bible. It is not yet the whole Bible. Yung topic na pinipirmahan mo, whole Bible, not part of the Bible. Okay. Sa ato kita niyo mga higala, ang iyang gibasa, ang Old Testament, i-combine, dayon, nahimo siyang Bible. Ang Old Testament, i-combine, sa New Testament, nahimo siyang Bible. pa kay yes, doon na nadiay Old Testament sa wala pa'y Roman Catholic unya ang Biblia nga imong ipamatud-an Old and New. Pangutana, kinsa may nag-compile sa Old Testament nga diha na diay sa wala pa ang Roman Catholic? Salamat, Ikson. So, ang term compilation, the one who gathers the existing books. Kinsa? Ang mga church fathers. Ikutlo na sa inyong Bible scholars. Kita niyo mga higala, mga church fathers daw, wala pa gani Katoliko. So, sigurado ko nga dili to siya Roman Catholic Church Father. Nga naman, wala pa daw. Wala pa manggod ang Roman Catholic Church. Yan ang panahon na. So, ang iyang gitubag, mga church father, ang kinsang father, kinsang mang religion nga na yung mga father. So, Pharisee or Judaism, no? Ay mga church father. Not Christian. Kaysa mga Christian, wala na may mga church father. Kaya ang mga church father na itong panahon na sa mga Kristiyanos, nahimo namang mga tinunaan. Kunya, ang pari na po niya na panahon na,
si Kristo naman lang. Mao na nga ang iyang gibasa, sum na iyang gibasa, ang kinsam ng libro dili kayo nako sinati ang iyang libro nga gibasa mga higala. Kay ang ako kung pagbasahon niini ang world history, parte nini ug ang Bible Encyclopedia. Sige lang mo, sa man ni nga mo may iyang libro pod, mo po ni nagpamatuod sa iyang mga wala to lang pong suyan. Si Martin MacDonald, iyang giattest nga si Bishop Melito of Sardis. Bishop ang nag-coin sa term Old Testament, not Protestant. Si Martin MacDonald daw mga higala, o din writer. May pa si Martin MacDonald. Okay. Nag-claim kuan ra ba ni si Martin MacDonald sa tapo ni siya. Siya kuno mo'y nag-claim sa nga ang mga Roman Catholic daw mo'y nagsulat, nag-compile. Atong tanaw. Okay. Ang imong tubag nga si Miletus nag-coin sa term nga New Testament. Old Testament. Old Testament, sorry. Ang nag-coin sa Old Testament si Bishop Miletus. Pangutana, kana bang nag-coin sa Old Testament? Parehas ba nas nag-compile sa New Testament, sa Old Testament? Yes or no? Unang-una, Yes or no? uyon ko si mong isupakan, supa ko si mong iuyunan. Uyon ko. The answer is Di ba? categorical silence first. There is a ruling that if a question calls for yes or no, a categorical question, the speaker should answer yes or no. And after that, qualify the answer. Proceed. Palikod. Ang akong pangutan ng Padre Darwin, simple kayong yes or no. Parehas pa. Ang nag-compile sa nag-coin nga Old Testament, ang Old Testament parehas, dili, yes or no? Una, no. Okay. Babasahin natin yung Dili. ang sabi ni Lee MacDonald, bro, ipa-open mo. Dili. Yung ginagamit sa Council of Jamnia, hindi yun official book po. Yan po ang sinasabi dito sa The Bible Canon by Lee Martin MacDonald. Sabi niya, basahin ko muna, the list of books acknowledged to the secret scripture in the Council of Jamnia, ito referring to the Old Testament, sabi dito, there does not appear to have been any recognized group of individuals speaking on behalf of all the Jews, both inside and outside the land of Israel, regarding religious matters near the end of the first century. Some scholars argue the decision regarding which books would be included in the Jews' secret collection of scriptures had been long before the Jamnian meeting. It is not representing the whole Jews. So hindi pa nila tinatanggap yung tinatawag niyang Old Testament. Kahit ang mga Jew, wala pang final listing. Okay. Ipangutan natin kanina kung parehas ba ang nag-coin sa Old Testament o ang nag-compile ingong kadili. Imong gigamit si Miletus of Sardis nga nag-coin sa Old Testament. So imo bang tindugan karon nga ang imong tubag nga si Miletus walay labot sa tema nga compile? Yes or no? Unang-una, kasali po. Yes or no po? Yes or no po? Yes, kasali po. Dahil yung process sa compilation is gradual. Siyang unang nag-term, nag-coin sa Old Testament, hindi protestante. At meron din siyang own listing, own canon. So kaya nga naka-influence siya, nakatulong siya sa pagbigay official canon gradually sa official listing of inspired books in the Old and New Testament. So yung sinasabi mo na Old Testament listing, meron ng listing. Pero ang official, the Old and New, yung topic natin eh. Hindi lang Old Testament. It is part of the Bible. So, ang pinopromote ko, yung whole Bible, the Old and New. Patunayan mo na hindi nag-compile. Mamaya, ipakita mo yung mga ebidensya mo. Okay, Hindi din Katoliko na nag-compile. Ay, nadam time. Okay. Alright, so salamat sa imuhang sagot.
So ngayon, next na tanong. Aware ka ba na meron pong mga translation sa Old Testament like the Septuagint before the New Testament, before the Roman Catholic Church? Aware ka ba o hindi? Sinasabi ko na kanina na it is referring to the Old Testament. So ang topic natin, topic natin is whole Bible. It is part of the Bible. We focus on the compilation, not to the translation. So who compiles the Bible? We never, the central idea is all about compilation, not translation. So it is a side topic. Alright. So sa ato pa, okay. Kung walay labot ang translation now, I want to ask you, mahimo bang maka-translate kung walay gi-compile nga Old Testament? Mahimo dili? Una-una ha, So, ato makita mga higala, palusot na lang yun ang tubag ni Darwin Gitgano. Kaya abi nimo mga higala, wala may ma-translate o wala pa yung ma-compile. So, meaning there is already a compilation before the Greece, before the Jews translated their Bible into Greek. Nga gitawag nila og Septuagint. Si Darwin Gitgano, likay-likay siya sa pangutana. Kay ngano, may ilang angkon, may ilang Biblia. So, dili na matawag og inyo, ha? Kaya nga naman, sa Hudyo na, kung nag-compile po ang mga Hudyo daan. Gani, si Tyndale, no? Sa siya ka Kristiyano po. Nag-translate siya sa na-compile ng daan. From Hebrew Bible. Not the Latin. Okay. Yung Latin na Vulgata, ang nag-translate nun ay si Jerome. Klaro yan sa history. So, meaning si Jerome, kumukuha din, ano ba ang kanyang translate? Yung Old Latin, na translate din ng mga marunong mag-Latin. Pero, hindi lang pinangalanan, no? Yung mga followers sa mga Kristiyanos. Not Roman Catholic. Ang Roman Catholic, radiha, dili pa manggid sila matawag og Roman Catholic. Kaniadto mga higala. Once nga ang Christian nagatuo ka kang Ginoong Hesus, Kristiyano ka. Unya nakumpos na po na siya sa nagkalain-lain nga mga sekta. Nga naman, sa diha nga ning abot ang 3rd century mga higala, ang Kristiyanos nabuak man. Sa unsa man klase nga pagkabuak. Pag-declare ni Constantine the Great og Sunday keeping, we need to worship God on Sunday. Deklaral niya mo na po'y adlaw nga igpapahulay, pag-declare na daghan kay mga Kristiyanos nga mikuyog. Nga naman, wala na sila alantuson. Kay gigarantiyahan sila og freedom ni Constantine the Great. Matod pa ni Constantine the Great sa world history mga higala, written by Saidi. Mingon si Constantine the Great, I will grant you freedom. Yawan mga higala, tagaan sila kagawasan. Samantalang grabe yun ang ilang mga pag-antos niya itong 1st century sa mga emperor sa unang panahon, sama kay Titus. Isa pa ito, katong nagpatuwad o punggot nila ni Kuan, ni Apostol Pedro. No? Itong 1st century mga higala. Nakalimot ko. Emperor sa Roma, ipulihan po ni Titus. Muna mga higala ang ilahang claim, no?
nga sa Katolik daw gyud na mga higala. Na gitawag lang ang mga Kristiyanos o Katolik tungod kay kusog kaayo mo daghan. Si Constantine the Great kabantay man nga kusog kaayo ang pagdaghan bisan pa man sila gipamatay tungod kay ang mga apostolis kaniadto mga higala dili sila mahadlok mamatay. Ngano man? The early rain was poured out upon them. So ato ba makita mga higala nga ikunsaran sila sa Bulang Espiritu. Tagaan sila mga gahom nga dili gid sila mo give up sa ilang mga pagtuo. Mao na ang mga apostolis kaniadto mga higala. Pero sa diha nga may garantiya ang usa ka emperor sa Roma o I will grant you freedom. Usa siya kapagano mga higala si Constantine the Great. Pero ang iyang mama converted na into Christian. Converted na. Itagaan niya og tagaan niya og freedom of worship. Ang problema lang kay mi-declare siya og Sunday keeping, which is contrary to the doctrine of true Christian. Nga naman, ang naandan sa mga apostolis, Sabado. Sabbath keeper sila. Karon basta-basta lang ni Constantino giusob ang adlaw ipapahulay from Saturday to Sunday. So, pwede ba gud usbon mga higala ang balaod sa Dios? Matod pa sa atong Ginoo mga higala. Exodo 31 bersikulo 17. Usak sa 16 ug 17. Hinahanglang tamdon kini sa katawhan kay usaman kini kakasabutan nga dili mosab. 17. Ug usa kini kawalay katapusang ilanan. Tali sa akong katawhan. Mga higala ang Sabat, ilahanan na sa Ginoo siyang katawhan. Ma-Christian man ka o dili Kristiyano. Basta mituo ka sa Ginoo, sa Dios sa Israel. Maunay ilhanan sa Ginoo. Walay katapusang ilhanan. Dili na musipyat mga higala kay Ginoo na nagsulti ana. Ngayon sila nga kayang usbon sa Dios. Like for example, mingon si Ginoong Hesus. Kung ako maghahatag kaninyo bag-ong sugo sumala pa sa Juan 2, no? Ang bagong sugo daw, paghigugmaay ka mong usag-usa. Pero kanang giingon ni nga bagong sugo ni Apostol Juan, matod pa dito sa 7, Juan 2, 1 nga to sa 7, kung natutiwason dito 7, dili ni bag-o sugoa. Yan na ninyo kaniadto. Meaning, diyan na nila ang napulo ka sugo kaniadto. Wa man na bag-uha. O diyan na nila. Sukad pa sa sinugdanan. Pero, unsa maning nabag-o ay kitawag og bag-ong kasabutan. Kanang pagpakamatay ni Kristo dito sa Kalbaryo, sa cross, o na siya makawagtang og sala, ug dili tong halad niyaw. Mo na siya mga higala ang bag-ong kasabutan. No? Mabasa na siya sa New Testament, sa Hebrehanon. Dili kabuot og halad inihaw apan giandam ako isip sa halad. Nga mao'y magwagtang sa sala sa daghang mga tao. So meaning mga higala, dili gyud nato official matawag og Katoliko ang mga Kristiyanos nga original. Gitawag lang na siya og Katoliko tungod kay universal siya
Kay ang pulong Katoliko mga higala from the word Katholistes. Unsa man ang Katholistes? Go to all nation. Katholistes. Meaning universal, abot sa nagkalain-lain nga lugar. Pero dili wala nagpasabot nga mo'y pangalan sa iglesia kay diha na pangalan nga gingalan ang mga apostolis. That is Christian. Basta nag-believe ka, mituo ka sa atong Ginoo, you are Christian. Una nga si Darwin Gitgano, bisan pa man unsa kahanas niya sa mga balasahon, no? Believe po ko aning pariya kay taas-taas ang iyahang pagtuon, no? Tungod kay smart manggod siya debater nga na gyud mga higala kun debatidor ka, labi na kay pari pod niya ang iyang trabaho mo gyud pod ang pagtuon. So mo na mga higala. Pero kung ang ihang kontra nagtuon pod, so dili siya makatabla, lilihon gyud siya. Ano man? Dili magunailan ang Biblia mga higala. Klaro maginakail sa mga history. Nakatranslate lang sila ila si Jerome ni atong 4th century. Kay officially gitawag na gyud Katoliko sa kuan ana naghimo na sila og church father, no? Ni atong 4th century, mga church fathers. Ano sa agi himo ang mga church fathers? Ni atong 4th century sumala sa akong gibasa sa world history. Oh. Pero before wala gyud church father mga higala diha sa church. Kinsay magdumala diha sa Christian church? Apostoles. Itong mga gigasahan. Munay magdumala sa Kristiyanong pag-alagad. Mingon gyud si Apostol Pablo ug giandam ko sila aron sa mag-alagad sa Kristiyanong pag-alagad, muhimo sa Kristiyanong pag-alagad. Apostolis, manalagna ug mga magtutudlo ug mga pastor. Ang mga pare asa naman? Wala na gamit ang mga pare mga higala. Nga naman ako sa atong Ginoong Jesucristo ang gibuhaton sa pagkapari. Siya karon may atong pari. Sa una ang tigpataliwala mga pari man. Sa tao ug sa Dios. Moingon ang pari, o sige paghala didto og tukmo kung pobre ka. Kung dato po ka hala, baka diri para sa imuhang sala. Halad na to. Kung dawaton sa Ginoo ang atong halad, sindihan sa Ginoo. Mapasaylo atong mga kasalanan na limpyo ta. So mao na mga higala nga gibag-o na sa atong Ginoo. So that is the new covenant. Dili na ta magdalag mga halad inihaw, kundi si Kristo mo'y nagpahalad alang kanato. Nga ang ato lang paghahimuon, mutuotan niya magpabautismo ta. Sumala siya magpabunyag ta. Mo na ilhanan nga kita midawat adto sa atong Ginoong Hesukristo. Unya karon mag-angkon ang tinuod nga iglesia, dili Roman Catholic Church, dili sila may original. Nganuman, ang original mga higala, mga Sabadista sila. Mga Kristiyanos, mga Sabadista sila. Sumala sa balaang sulatan ang iyang ibasa diha mga standard reference. Sa unsa pa na ka standard ng imong mga referensya diha? Dili na makakumpara sa Biblia. Gawas ug di na mamutuo og Biblia kay kuan. Na may mga history mga higala, no? Na may mga encyclopedia nga Bible gyud ang tun-an, no? Mga history sa Bible gitun-an gyud. So mao na nga si Father Darwin Pildero siya ni mga higala. Si Darwin Gitgano. Nga naman, bisan pag unsa niya kanas, bisan pag ultimo ra ni si Pastorian, ultimo ra siya, dili kayo siya, na gamay ra ang iyang reference. Di pa ni basta-basta ni si Riano sa si kabanggiitan nga debatidor. Karaan na po siya nga debatidor kay kaniadto sa bago pa ko nga mi appeal sa mga debate.
nakigdebate na ni siya sa atong mga senior nga mga evangelist, no? Sila ni nainumdum ko ani sila si Jerry Sevilla. May nag kontra aning panahon na. O po niyang lawas sa una. Ini mga higala sa ilahang debate. Mana nga si Darwin Gitgano ani mga higala lisod gid siya. Nga naman dunay nakatunan ang iyang katapat, ang iyang katbang. Kung wala pa ni nakatunan, so tiawan mingon siya nga si Damaso daw mo nag official gid, no, nga nag-compile niadtong 405. Sa dihang gipangutana siya kano sa namatay si kuandi siya katubag si Damaso. Kay si Damaso namatay siya 384 lang. Muna nga dili siya makatubag. Kay mutubag siya samot siya kapilde. Nga hindi siya mapildi mga higala kay hindi man siya mapildi kay dili siya katubag. Samot siya kapildi tungod kay si Damaso wala na siya ka-compile niadtong 405 kay namatay siya 384. So mao na mga higala ang tinuranay. So meaning dili tinuod ang moralan ba o ang iyang gipambasa kaaka lang, no? Mga ideas lang sa mga writers ug mga books. So mga higala nga to nata sa Bible ug sa mga standard reference. So doon ay mga standard reference mga higala nga Queen Side of the Bible. So kana siya mo atong pagabasahon. Sama sa Lyons Encyclopedia of the Bible. Oh, wala gid siya gidapigan, no? Siya gidapigan tugaan siya sa tinod. Minsan kining Catholic Encyclopedia, pwede po nato siya nga kuan og basihan. No, kay dili ba bias kayo. Tugaan gid siya sa mga history sa tinuod. Kay kanang history mga higala di gina pud ikalimod. Nga naman kung mulimod sila, masuwab sila kay nga naman. Doon naman po yung mga ubang mga writers na magkasumpaki na ang ilang mga sinulat. So na ang nahitabo sa debate ni Rian Fuentes versus Darwin Gitgano. Yung topic natin is compilation na translation. So, Mr. Moderator. Kita mo, dili gid siya katubag mga higala. Likay siya. Nga naman, dili na daw translation ang ilang tema. Compilation. Saman lagi i-translate o walay na compile. Mabitan na nag-compile si Jerome o nag-translate si Jerome kay diha na na-compile daan sa mga Hudyo. Diha. Karon. Isod na siya ani. Gani kay ang reference ni Rian lahi pud kay sa ako. Ang ako nga gala nga reference world history written by Saidi o kining Lyons Encyclopedia of the Bible. Muna siya. Ini karian lahi po niya mga balasahon diha. Pero naglisod gyapon si Darwin Gitgano. Nadiro gid siya ni mga higala. Ano man lisod siya og tubag. Ano man usa ka false answer niya mga higala. Dako na kaayo og ugong yun ni siya maayo. Nga naman, he was defending nagdipinsa siya sa ilahang claim. Sila nga ila ang Biblia. Sila mo'y nag-compile. So, nakadungog ko mga higala sa komentaryo ni itong usa na ko kamigo, no? Ingon siya nga sama ra daw sa usa ka bangko. So, ang bangko gibuhat sa mga Katoliko. Unya ang katong mga parts gikan to sa mga
Hudyo. Ilahang gihimong bangko. Ilang gikumpara ba sa bangko. So ang tag-iya sa bangko nga ilahang gihimo, ang Katoliko mo'y tag-iya to kay sila man mo'y naghimo. Pero ang mga material sa to gikan sa Hudyo. Morsab kuno ang Bible. So dili ing ana mga higala. Nganuman ang Biblia mga higala pulong sa Dios ug dili na pwede angkunon sa tao. Butang ta sila mo'y nag-compile. Ila na ba ang pulong? No, dili gyapon mga higala. So na nga dili gid sila dapat mag-angkon-angkon ini. Nganuman usa ka na ka panamas-tamas sa atong Ginoo. Nganuman ang tag-iya na mga higala pulong sa Dios ang Dios mismo. Unya ang iyang gihatagan na mao ang mga Hudyo, mga Sabadista. Kita karon nga mga Hintil nga midawat sa Dios, converted na sa mga Hudyo nga Sabadista. Unsa man tong mga Hudyo nga Sabadista? Mga Kristiyanos. So sa ila gud mga higala, murag gilain nila ang Kristiyanos ug ang mga Sabadista. Inumduman nato mga higala nga ang Kristiyanos ug ang Sabadista usa ra ilang simbahan. Usa ra ilang simbahan. Kung Jerusalem ang simbahan sa mga Hudyo, Jerusalem po ang sa mga Kristiyanos. Si Ginoong Hesus mga higala, dito gid siya simba sa Jerusalem. Ano man? Yan ang balay sa Diyos. Yan ang bahay ng Diyos. Ang tawag niyan ay bahay, balay alampuanan sa Bisaya. Sa Tagalog, hindi ko alam. Hindi ko alam, baka magkamali ako ng pagtagalog ko. Yan ay house of prayer. Higala. O yan, kaya hindi sa kanila yung Bible. Sabihin natin, nagkawatak-watak yung Biblia. Sila ba yung nag-ipon? Sila ba yung nag-ipon? Hindi. Dahil wala pang Roman Catholic Church noon. Puro sila mga Sabadista. Kailan ba ang Roman Catholic nag-umpisa? Yun. Kailan ba? So, nag-umpisa ang Roman Catholic Christian doon sa Roma mismo. Sino naman ang nag-utos na Sunday yung worship? Siyempre, si Constantine the Great noong 3rd century lang. So before sa 3rd century, wala pang Domingista. Ang Domingista lang noon ay mga pagano. Mga pagano lang. Gaya ni Constantine the Great, pagano siya. Galing siya sa pagkapagano. Nang siya na emperor, dahil nakita niya ang pagdami ng mga Kristiyanos, abay pinagbigyan niya. Bigyan niya binigyan niya ng freedom of worship. Dahil nakita niya na ang kanyang ina ay converted na rin sa pagka-Kristiyanos dahil sa kanilang faith. Ano bang faith ng mga Kristiyanos doon? Kahit papatayin sila, hindi sila natinag. Padami ng padami sila. No? Kaya naging Kristiyanos ang ina ni Constantine the Great. At si Constantine the Great mismo, nagpabaptize siya bilang isang Kristiyanos. So siya ang unang Roman emperor na nagpa-baptize ng Kristiyanos, si Constantine the Great. Mula noon, hindi na ako nakarinig
ng mga emperors, no? Na ano, na hindi Kristiyanos. Dahil hawak na ni Constantino ang buong mundo. Kasi dati mga kaibigan, parang kung sino yung emperor na mananalo sa giyera ay siya yun na yung maghawak. So hawak ni Constantino ang buong mundo kasi natalo niya na ang mga yung mga kalaban niya doon sa bridge. Marami siyang kalaban doon. Kaya naging Kristiyano siya. So ang Roman Catholic hindi pa rin pinangalanan noon. Sila ay nananatili pa rin na Roman Christian. Dahil sa pagdami nila, tinatawag sila na Catholic. Nga naman, universal. So yun ang nangyari mga kaibigan. Siguro mataas na ang aking mga pagtalumpak tungkol sa debate ni Darwin Gitgano at saka Rian Fuentes. So maraming salamat sa inyong pakikinig at mabuhay kayong lahat at tayo po'y magdasal. Panginoong Diyos, makapangyarihan ka sa lahat. Ikaw po ay aming sinasamba. Ikaw po ay aming pinupuri. Dahil po sa iyong kaluwalhatian na pinagkaloob po niyo sa amin ang banal na aklat na inaangkin sa ibang mga relihiyon. Panginoon, alam namin ang iyong sikpa diyan sa banal na aklat. Nawa po'y hindi kami matitinag sa kahit anumang mga kagimbal-gimbal na mga mensahe na galing na hindi sang-ayon sa iyong kalooban. Nawa, Panginoon, ikay magbigay sa amin ng lakas at karagdagang kaalaman tungkol dito para lalo kaming tumitibay at lalo naming malaman ang katotohanan. Wala kaming magagawa kung wala kayo. Kaya sa iyo kami nananalangin. Tulungan niyo lang kami sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ang aming dasal sa pangalan rin ng aming Panginoong Hesus. Ito ang aming dinadasal. Amen.